Para po sa devotion natin, patungkol po kay Archangel Michael, high-ranking angel, no? General po ito, kumbaga commander siya ng maraming mga anghel. Now, pinag-usapan po natin dito na tunay at totoo yung mga spiritual warfare, labanan sa heavenly realms. So, tayo po yung kaalaman natin patungkol sa mga bagay patungkol sa spiritual reality, napakakonti lang po. So, in-illustrate ko po na para tayong mga baby or mga 1 year old, 2 years old, nakikita natin yung parents natin, nakikita natin yung bahay natin. Pero yung knowledge natin, yung understanding natin, hindi natin masyado maintindihan kung ano yung ginagawa ng nanay mo, ng tatay mo, ano yung mga activities nila, kung anong preparation yung ginagawa. Nakikita mo lang, pero you don't really understand pag bata ka. Now, para po yung minsan naisip ko na para tayong mga tao sa bundok, or sa isang island na hindi pa nakakalis doon sa isla na yon, no? Kagaya po ng Sentinelese sa southern yung India, may mga islands doon sa baba ng India, sa Indian Ocean. May mga Sentinelese doon, wala pang nakakapasok doon na mga kagaya natin, no? Kumbaga nasa outside world nila. Sila, yun lang talaga yung reality nila kung ano yung nandoon sa island na yon. So, yung kaalaman nila sa mundo, yung internet, mga sasakyan, wala silang alam patungkol doon. Nakikita lang nila may eroplanong dumadaan, no? I don't know kung paano nila ine-interpret yon. Merong mga barko na dumadaan, no? Mga kasi sila violente, so hindi ka talaga hindi nakakapasok doon yung mga ordinaryong tao katulad natin. May mga nag-attempt pero pinatay nila. So, tingin ko, tayo mga tao, yung understanding natin ng spiritual reality, napakakonti lang. Kagaya po dito kay Archangel Michael, 5 verses lang po sa Bible, binanggit siya yung pangalan. So, parang eroplano lang siya na dumadaan. Hindi natin alam talaga yung mga detalye patungkol doon sa eroplano kung tayo nakatira sa isla. So, si Archangel Michael, 5 verses lang, hindi natin alam talaga yung detalye kung mga bagay patungkol sa kanya. So, sa akin okay lang naman yun. Wala namang problema doon. Kasi sa isipan ng Diyos, inihahayag niya sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman. At yung mga hindi natin dapat malaman, para na lang sa Diyos yun. Diyos na lang nakakalam nun. Yun po yung concept ng Deuteronomy 29:29. Yung mga mysterious things, mga secret things, para na lang sa Diyos yun. Yung mga inihayag niya, yun yung para sa atin. Kaya po pag nag-aaral tayo ng Bible, nakafocus tayo doon sa, Lord, ano ba yung mga bagay na gusto nyong ipaalam sa akin? No? So, kaya yan yung isang puntos natin dito Point number 2. Study the Bible for what God has revealed for us. Pag nagbasa tayo ng Bible, ang iniisip natin, Lord, ano ba yung mga bagay na gusto nyong malaman ko? Sa desisyon ng Panginoon, minarapat ng Panginoon na malaman natin yung pangalan ni Michael the Archangel, at mga ilang information sa kanya, pero wala nang inihayag ang Diyos bukod pa ron. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, iniisip natin yung nasa isipan ng Diyos. Lord, sino ba yung gusto niyo makilala ko? Sasabihin sa'yo ng Diyos, ang gusto kong makilala mo si Kristo. Kaya from Genesis to Revelation, it's all about the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 24, na mula sa umpisa ng Biblia hanggang sa dulo ng Biblia, it's all about Him. Patungkol lahat yan sa Panginoong Hesukristo kasi ninanais ng Diyos na makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Now, para po sa discussion natin dito, why should we seek God more often through prayer? Bakit natin kailangang hanapin ng Diyos? Bakit tayo lagi dapat nananalangin? So, tayo po nananalangin tayo because that's part of our waging war in the spiritual realm. Kasi wala naman talaga tayong panlaban Kung hindi tayo nananalangin, paano natin lalabanan yung mga pakana ng dyablo? Ang kailangan natin, protection from the Lord. So we ask the Lord for protection. Ang kailangan natin, yung wisdom ng Diyos to fight temptations. So we pray, we ask God for wisdom in order to fight temptations. So talaga binababad natin yung ating mga sarili sa panalangin at sa presensya ng Diyos. And we also shatter the works of the enemy through prayer. May mga gagawin na masama sa iyo ang dyablo, inuunahan mo na ng panalangin, Lord. Nagtitiwala ako sa inyo na kayong tutulong sa akin. I'm asking for your
guidance and protection. So, inuunahan mo na agad ng panalangin. Ang Diyos ay sumasaklolo sa iyong mga panalangin, kaya yung diablo walang magawa. Ang isang Kristiyanong babad na babad sa panalangin ay laging nasa sentro ng kalooban ng Diyos. At ang isang tao na nasa sentro ng kalooban ng Diyos ay protektado. Subukan mong lumabas doon sa kalooban ng Diyos, sumuway ka sa Diyos, huwag kang manalangin, huwag kang humingi ng protection sa Diyos. Gawin mo lahat ng gusto mo kahit mali sa harapan ng Diyos. Asahan mo, para kang isang tupa na nagpakalayo-layo sa isang pastol. Na kapag may dumating na leon, wala kang magawa kasi walang magtatanggol sa iyo. Kaya sabi po sa Biblia, Satan is like a roaring lion looking for a prey to devour. Si Satanas parang isang leon na umaatungal, naghahanap ng masisila. Masisila ka lang kapag malayo ka sa shepherd. Masisila ka lang kapag hindi ka tumatawag sa Diyos. Masisila at magiging talunan ka lang ng kaaway kung ikaw ay hindi dumudulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So we should seek God more often through prayer. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo natin, Panginoon, see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.